Magandang araw mga idol. Kumusta po kayo? Gawa po tayo ngayon ng automatic air pump. Kaya ako po naisip na gumawa ng automatic air pump kasi nadali po yung alaga ko dahil sa blackout, sa power failure. Nasa trabaho ko, pati mga bata nasa school, walang tao sa bahay. Pag uwi ko, patay na yung alaga ko. Kung alin pa yung mahal, siyang namamatay. So, naisip ko gumawa ng automatic na air pump. In case of mawalan ng kuryente, sisipa siya ng kusa. So, ang kailangan natin, syempre, yung switch, automatic float switch. Airstone hose, battery, syempre battery. Ruler, pwede namang hindi ruler, pwede namang pwede namang kahit anong acrylic na pwede nyo. Kasi gagamitin natin holder lang naman ito eh. Bubutasan natin, chance ibebend para maisabit natin sa tank or aquarium natin. Itong mga to, maya paliwanag ko kung bakit ako meron ito, potentiometer at saka itong back controller. Okay guys, unahin natin, bend muna natin to para alam natin yung sukat. Saglit lang, bend ko lang. Okay na guys, ito, naitupi ko na. Bubutasan naman natin para mailagay natin yung float switch. Medyo malapad yung bend ko kasi may rim yung aquarium ko or yung tank. Sabi ko dun sa pinagawaan ko, wag lagyan, may lagyan, hindi ko na nabawi. Okay, butasan natin to para mailagay natin yung float switch. Dito, ito lahat. Tandaan lang guys, pag magbubutas baka ma-aksidente yung kamay nyo. Baka sumobra naman. Yung haba ng wire, di ko alam kung sakto eh. Pagka medyo maiksi, dugtungan na lang natin. Pwede namang magdugtong. So, ito siya. Tingin ko maliit pa. Ito nga. Isa pa. Namang okay na to. Alam guys, kung anin pa naman kasi yung mahal, pag nagba-blackout, siya pa yung namamatay. Mahihina sa brownout. Maliit pa pala. Siguro mga 3 times na sa akin nang nangyari yun, kaya dalan-dala na ako. Kailangan ko nang gumawa ng ganito. Dalas kasi walang tao sa bahay. Alam mo naman yung mga alaga natin, lalo yung mga nagre-reef tank, medyo sensitive. Huwag na di uminit or mawalan ng kuryente. Kapusin sa oxygen, beds agad yung mga alaga natin, di ba? So, kailangan din natin gumawa ng paraan para maligtas sila. Okay. Yung idea nito guys, nakuha ko lang naman yan sa alam nyo yung sa mga nagre-reef tank o marine tank. Familiar sila dyan sa mga nag-aquarium. ATO, yung automatic auto top off. Pag nababawasan yung tubig nyo due to evaporation o nag-splash, something like that, automatic magdadagdag siya ng tubig. Ito rin yung idea niya, pero ginamit ko lang sa air pump. Kasi same rin naman eh.
Same din naman yung logic niya, yung magiging ano niya, di ba? Kaya lagyan natin dito para natin palabasin. Guys, okay na. Dito natin yan. Okay. Ngayon, lagyan naman natin to ng yan guys, ito pala kita ko sa inyo. Ito naman, ano to, may gagamitan kasi ko nito kasi sa kwento ko lang guys, ang kuryente namin half Meralco or half yung may bayad, yung kalahati solar, may solar ano kami, hindi naman solar system yun guys, diba? Solar setup para mas magandang pakinggan. So ito papakita ko lang sa inyo para dito sa battery. Kaya ako ito nilagyan, ganun din naman kasi yung logic niya. Tap mo rito. Ito control pulse potentiometer para kukuha ko yung bilis. Ito yung kukuhain kong lakas ng battery na 1.5. Itatap ko to mamaya sa solar namin. Sa solar setup. Kasi hindi naman kailangan to, sa totoo lang, hindi naman kailangan to. Pag naubos to, ito na yung gagana niya. Kaya ko lang to gagawin para in case of power failure, may nangyari sa nag-power failure ang Meralco, yung service ng kuryente or yung solar setup namin, automatic sisipa ito. I-direct ako to sa sa battery. Hindi to dadaan dun sa mga sa setup. Kasi pag duman to sa setup, pag nagloko yung setup, saka siya kikik. Pag nagbawas siya ng tubig. Okay din to sa halimbawa yung return pump nyo nag-breakdown na, bumigay, hindi nyo napansin, wala rin kayo, parang sa blackout din. Pag hindi na siya tumakbo, automatic sisipa rin to. Masasave din yung mga alaga nyo. So susunod pakita ko sa inyo yung setup namin ng solar, pero wag muna ngayon, medyo sa ibang video na siguro yon guys. Dito muna tayo, pero ito yung purpose nya. Pero dito ako mag-concentrate na para makita nyo kung paano ginawa. So ang lang naman dito, yung switch nito, nakikita nyo dyan, kung nakikita nyo ba guys, dyan nyo lang din naman itatap yung ito halimbawa, ito gagamitin ko para na-detach. Lalagyan ko lang siya ng butas dito at i-solder ko yan dyan. Sige, lagyan na natin para isang na lang bago natin i-solder. Saksak ko muna yung aking soldering iron. Saan ba magandang maglagay? Dito sa taas siguro. Abot ba? Abot naman eh. Taasan muna natin dito. Dahan-dahan lang guys pag magbubutas. Iwasang madisgrasya kamay. Ibaling masira ang ginagawa. Huwag lang masugat ang kamay nyo at nahirap magpagaling. Pag may barena naman kayo guys, kahit na hindi nyo madali kusa naman yan eh. Kung wala kayong barena guys, yung soldering iron, pwedeng pambutas yan. Nung wala pa ako nung soldering iron pambutas ko.
butas na. Kunin na lang muna natin siya ibabaw para ayun. Ano guys, pasok na. Ayan na, pwede na natin siyang solder. Kahit alin dyan pwede, sa switch lang naman yun. Yan guys, nakaset na. Ihinang na natin. Okay na guys, nakakabit na. Tabi na natin yung panghinang. Yan guys, nakakabit na siya. Okay. Pero ito gumagana pa rin yan. So kaya lang, pagka itong gaano nyo, lagi dapat naka-off to. Okay. Guys, ito naman kabitan natin ng pansaksak dito. Okay guys, ito nakakuha na ako ng partner dito para dito. Kabit na natin. Medyo maingay guys, may naglilinis kasi ng kanal dito sa amin. Ang iingay ng mga naglilinis, pasensya na kayo. Hindi ko na mai-edit eh. Ayan. Ang kukulit ng ano. Kulit nung naglilinis ng kanal dito sa amin. Ang iingay. Hindi ko naman maawat. Okay, ayan na guys, ready na. Lagyan muna natin ng ito guys, pang ano to, pang protection lang. Hindi pa tapos yan ay. Parado po kasi dyan yun, sa kabila nyo dyan. Kaya po, hindi, alaw po ng bahay. Opo. Eh, pwede pa buksan yan ay. Nakapektuhan din kayo dyan. Kayo na ba? Ayan guys, okay na. Wala na.
Guys, pwede na natin i-testing kung tatakbo. Kabitan natin ng pipit mo lang tayong konti para lumuwag. Lagyan natin ng battery. Sara natin. Ayan guys. Ito muna paganahin natin. Ayan guys, nakita nyo. Pag tinindo to, gumagana siya. Didinig nyo ba? Basta gumagana guys kung may didinig nyo. Okay? Ayan. Meron siyang hangin. Testing naman natin to. Ito guys, pag nakaangat to, imagine niyo na lang nakalubog siya sa tubig. So naka-float siya, floater yan. Naka always off siya. Off siya. Tapos pagka nag-blackout or nagkaroon ng power failure or nagkaroon ng breakdown ng inyong return pump o ang inyong power head, bababa yung tubig nyo. Diba? Yung logic na ganun. Pag bumaba, narinig niya tumakbo siya. Pag umangat uli, bumalik ang power. Tinig nyo. Diba? Okay na siya. Pwede na siyang install. Kabit natin sa ating tank. Pero bago yung testingin muna natin doon sa maliit kong tank dito. Wait lang. Okay guys, ito nakaset up sa maliit kong aquarium. Ganito mangyayari dyan. Pagka bumaba ang tubig, so mangyayari sa kanya, bababa yung switch. Pag bumaba, kita nyo, automatic siya. Para hindi na kayo pangamba na pag wala kayo. Ako, kaya ako naisipang gawin to para hindi na madisgrasya yung mga alaga ko. Okay guys? Mamaya, pag na-install ko na dun sa malaki kong aquarium, idudugtong ko rin ito, papakita ko sa inyo kung paano siya. Tapos pabababain ko yung tubig nun ng actual. Papatayin ko yung return pump niya. Kita nyo kung paano siya mag-function. Okay guys? Maya lang pakita ko sa inyo. Okay guys, balik na ulit tayo. Bumukas na yung ilaw ng tank ko sa loob ng bahay. Install na natin para matest na natin kung kung effective. Bagay, mukhang effective naman siya sa testing natin. Tara, teka. Nga pala, yung kita nyo ba tong tong tank na to? Gusto ko na yung hindi ko na yung masyadong naasikaso. Gusto ko na siyang i-convert sa salt water. So, abangan nyo guys. I-convert ko yan sa isa-isa. Puro DIY. Wala akong ilalagay na hindi DIY. Puro DIY yan. Hanggang sa sump, sa ilalim, lalagyan natin. Bubutasan natin. Abangan nyo guys, yan. Medyo mahaba yun, mga ilang parts siguro. Okay? Okay, tara, sa loob. Kabit natin yung ginawa natin. Okay guys, ito na. Kabit na natin isa-isa. Kabit natin. Ito yung reason kaya ako gustong hiwa-hiwalay. Kaya ako kinabitan ng ganito. Para madali siyang ikabit. Para pag gusto ko siyang dismantle, madali lang. Kita nyo ba guys? Kita nyo? Ano siya? Okay. Kabitan na natin ito ng battery.
Medyo bandilim, ano? Mag-aalaman muna natin. Medyo diliman ako. Ayan. Mas kita nyo na. Sabitan natin ito ng battery para ano. Hirap buksan. Yung battery natin. Dalawa. Okay. Ito, yung wire nito, pakita ko mamaya sa inyo kung saan ko ikakabit. Sa solar ano natin. Sa solar setup. Ito na yung dulo niya. Kabit na natin. Ito na yung kanyang hose. Kabit natin. Ito na natin sa banda to para makita nyo kung mag-aano siya. Okay. So, okay guys, patayin na natin yung return pump niya. Okay yan. Yan guys, wait lang natin. Patay na yung return pump. Patayin natin, unti-unting bumababa. Okay. Ganyan mangyayari dyan guys pagka nag-blackout or nagluko yung inyong return pump, nag-breakdown na siya. Ganyan mangyayari, hihinto, mawawala ng flow. Tingnan natin kung sisipa siya. Lapit na, konti na lang. Guys, nakita nyo, bumaba na yung tubig. Nung mabot niya yung level nung float switch, kusa siyang sumindi. So, maliligtas na yun yung mga alaga at yung mga alaga ko. Pag nakakalimutan kasi, namamatay. Okay guys, yan naman yun. Yan. So, kahit wala kayo, may bubbles na siya. Pwede nyo pa siyang laliman ng ano. Para mas maraming bubbles ang tumama sa tubig. Pwede nyo siyang isagad. Yan. Mas maganda.
Kita niyo yung bubbles niya sa ibabaw, ang dami. So, tapos pagka nagkaroon naman ng ano guys, ng purong baterya lang yan, yun yung kinabit natin. Ayan, oh. Hindi ko pa kinakabot yun sa solar. Pag nagkaroon naman siya ng power, abangan natin. Tingnan natin kung hihinto. Yan guys, ang bilis, suminto agad oh. Na-reach niya agad yung ano, lumutang agad siya. So, yun na yun guys. Patayin uli natin. Pakita ko sa inyo yung isa. Ito naman guys, itong nakakabit na to, ito. Kakabit natin yan dito. Dito kung nakikita nyo. Dito. Ayan. Kakabit natin yan. May switch din siya rito. So, sa ngayon patay siya. Saksak na natin. Mahirap palang mag-video. Ano? Ayan. Hirap palang mag-isang kamay. Hindi ako marunong. Ayan. Saksak natin siya. So far, patay pa tong switch dito. Dito tayo guys sa solar. I-adjust natin sa kasi naka 13 volts siya ngayon. So mataas. Baka masunog yung motor. Set natin siya sa ano. Set natin siya sa 1.5. Ay, hindi pala ito yun guys. Mali, madilim kasi kanina. Ito pala yun yung kabila. Yung 9 volts. So 9 volts siya. Gawin natin siyang 1.5. Pinipihit lang yan dito guys. Bababa na yan. 7 5. Kasi guys, pag hindi mo in-adjust yung ano volts niyan, masusunog yung motor, hindi rin tatagal. Ang tawag nga pala dito, step down, step up back converter. Yan. Sa mga nagso-solars, alam na nila to eh. 1.5 1.5 4 1.5 tayo. Hirap kuhain. Madali. Ayan guys, 1.5 volts na. 1.5 volts na siya. Okay. Balik tayo rito. Ito yan. Ito yung isinaksak natin dito. Malayo lang. Ayan siya. May battery ito ngayon. So, hindi ba pinatay natin kanina. Tanggalin muna natin yung battery kasi para hindi mag-ano. Abit ko muna ito sa tripod ulit. Separate switch pa rin ito naman eh. Tanggalin muna natin. Yun yung reason kaya ako gustong ikabit yung ganun, na madali siyang i-detach. Kapag may repairing ka, may gagawin ka, madali lang. So wala na siyang battery guys. Wala na, tinanggal ko na. So nakasaksak na lang siya rito. Natin dyan. Sakunin natin. Saksak na ulit siya. Okay. Yung guys, nakasaksak na ulit yung ano. Sinaksak ko na ulit ito. Tapos,
Asan yung switch? Ito yung switch. Pindutin na natin guys. Para magbabo siya. Ayan guys. Pindutin na natin. May in-adjust lang ako. Yun. Adjust na natin yung wala na siyang battery. Dito na siya nakasaksa. Okay guys. Okay lang, gumagana sa solar setup at saka sa battery. Okay guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe na lang po. Tapos abangan nyo yung sinasabi kong isang aquarium na hindi gagawin nating saltwater. Tapos lahat siya DIY. Pakikita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Bye guys. Ciao.